Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik ng aking mga vlogs at nagpapasalamat po ako doon sa mga nagpapaabot sa akin ng pagbati at sinasabi po nilang malaki daw po ang naitutulong ko sa kanila at meron nga pong mga mekaniko na ang sabi po niya ay papasyal sa akin dito para po magpasalamat at magdadala daw po siya ng kakanin. Siya daw po ay may shop diyan sa Parañaque at malaki daw po ang naitutulong ko sa kanilang shop at sa kanilang mga mekaniko. Salamat din po sa inyo, sa inyong patuloy na panonood po ng aking vlogs. Ngayon, meron lamang po akong babasahin na comments na ito po ay dito sa nakaraang vlog ko, no, yung kagabi. So, ang sabi po ni Nomad _63, sorry, pero matagal ng kalakaran sa kasa yan. Palit pyesa, kinuwento yan ng tito ko noong mekanik pa siya ng isang sikat na brand ng sasakyan. May mga kasama daw siya na ganyan ang ginagawa, kaya umalis din siya doon at nagtayo na lang ng sarili niya. O ito, may sariling shop na po yung tito niya. Ang ginagawa nila is i-charge sa customer yung bagong pyesa, tapos lilinisan yung luma. Kunwari, bago, pero ang totoo, yung bagong pyesa na nasa mekanik at ibebenta sa labas. O siya ang gagamit kung parehas ang sasakyan niya. Medyo hindi siya okay, no? Kung ibibintang natin, kung totoo man to, parang ayoko maniwala. At kung ito malalaman nung may-ari ng kasa, no? Pwede niyang ikatanggal sa trabaho yan at pwede pa siyang makasuhan. So, sana walang gumagawa nito ngayon. Kasi hindi po ito yung tamang practice. Ngayon, kung nagkamali ang mekaniko sa kanyang diagnosis, ganun po talaga. Wala namang ipinanganak na presidente. So, walang pinanganak na senador. So, lahat magsisimula talaga doon sa kung ano yung napag-aralan mo at i-explore mo at lahat ng mga pagkakamali, iyan po ay tools mo para malaman mo yung tama, no? Kung paano siya gawin. So, doon sa mga nakaraang vlogs natin na ipinakita naman natin dito sa YouTube, no? Wala naman tayo sinasabing mahina sila, hindi sila magaling, hindi po. Lahat po ng mga pagkakamali na yan, ang magtuturo sa lahat sa atin kung paano natin gagawin yung solusyon doon sa problema ng mga sasakyan. Kung meron pong ganito na nagpapagawa kayo sa kasa or kahit sa ang talyer, hingin nyo yung pinagpalitan. Kaya nga po, ang alam ko, may natatandaan ako meron akong ginawang vlog na matagal na po yun, siguro 2 years ago na. Magpa-change oil ka, markahan mo yung oil filter mo. Di ba? Sulatan mo yon doon sa ilalim na hindi nila mapapansin. Okay. Pagbalik sa'yo ng sasakyan, at yun pa rin yung oil filter mo, ibig sabihin, hindi nila pinalitan. Kung gusto mong malaman kung sila ba ay nagpapalit ng oil filter kapag ka nagpapa-change oil ka. Kasi po, may mga unit kasi na talagang markado, kung ilan lang yung tinakbo, meron talagang mga gumagawa niya na hindi pinapalitan yung oil filter. Pero talagang nagde-drain naman ng langis. Kasi bistado na yun kapag ka nagpa-change oil ka at pagtingin mo, luma yung langis or maitim o hindi siya nag-change oil. Sana po wag niyong gagawin to Hindi po ito okay. Pwede kayong matanggal sa trabaho at pwede pa kayong makasuhan dito. Okay, ito pa po. Babasa pa po tayo ng comment. Sabi po ni Chaos338, Sir Randy, bakit palaging lumalabas ang check engine ng Honda Civic ko? Minsan nawawala, minsan andyan na naman. Taga Ilocos po ako, sir. Marami kasing errors or maraming mga fault codes na ganyan talaga ang nangyayari. Lalabas, mawawala, magkakaroon, mawawala. Pero ang kadalasan sa mga Honda, no, ang kadalasan yung oxygen sensor. Yan. Yan po ang tignan nyo. Minsan naglo-lose contact yung socket at minsan naman nga talagang may problema na or marumi yung inyong oxygen sensor. So, yan po ay i-check nyo. Pero mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, gumagamit ako ng scanner Ito po yung scanner ko. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Kasi may mga troubles naman na, unang-una, hindi siya nag-check engine. At pwede mo naman talagang malaman kung ano yung problema. So, i-check nyo lahat, yung mga socket, yung mga connections, maglinis kayo ng mga sensors. So, lahat naman ng mga sensors na yan, nandyan sa engine bay mo Makikita mo yan, minsan isang tornilyo lang, minsan dalawa. So, medyo mahirap lang tanggalin minsan kapag ka nasa sulok. So, kung halimbawa, may mga check engine na ganyan, ang unang-una mo pong gagawin, Chaos338,
linisin mo ang lahat ng sensor na kaya mong tanggalin. At kung maglilinis po kayo ng sensor, halimbawa, itong map sensor na to, ayan, may mga butas-butas pa nga dito yan. Huwag mo siyang lilinisin ng brake cleaner na nakatihaya or kung ano man yung solutions na gagamitin mo. Dapat pag maglilinis ka ng mga sensor, nakaganyan. Ayan, para hindi pumasok ngayon yung solution sa loob kasi may electronic circuit yan at baka sirain niya, lalo ka magka-problema. Okay, yun nga, speaking of yung mga ganyan, hindi lahat gagamitan mo ng scanner tulad yung Innova na ginawa ko. Di ko naman ginamitan na ng scanner kasi unang-una walang check engine. At dahil nga sa meron naman ako nito, yung ginamitan ko siya ng voltmeter at yung oscilloscope, no? Ito ang malaking tulong kaya po nasolusyonan natin yung problema po nung Innova na yon. Babasa ulit tayo ng komento. Sabi ni Michael Santos 8546, Sir Rance, alam mo, mas matalino ka kesa sa mga mekaniko ng kasa. Kaya hindi lahat sa kasa nagagawa or nagagawa man, pinapalitan ng bago ng kasa para kumita sila ng malaki. Hindi po ako naniniwala doon. Pare-parehas lang po kaming mga mekaniko. Yun nga lang nagkakaiba po kami sa haba ng experience. Kasi kung nagawa mo na itong mga problema na to, nagawa ko na yan ng maraming pagkakataon, di syempre sa mga susunod na mga customers ko, na yan yung pupunta sa akin, halos na andoon na ako. Kayang-kaya ko na siya talagang matroubleshoot sa lalong madaling panahon. Ngayon, yung mga bagitong mga mekaniko, ang dapat lang naman talaga sa kanila ay providean sila ng mga trainings at seminars nung may-ari nung kasa. Yun ang pinaka-importante. Hindi ko lang alam kung meron pang ganun. Bigyan nila ng mga seminars. Yung iba nga, nung araw, pinapadala pa sa Japan yung mga mekaniko nila. So, marami pong gumagawa noon ng ganitong sistema. Ito po, totoo to meron akong kamag-anak na sila po, ang talagang trabaho nila ay tinutulungan nila yung mga kinukuha nung Australian agency ng mga mekaniko dito sa Pilipinas. So, ang pinakatrabaho nitong kamag-anak ko na to, sila yung nag-aayos ng mga papeles, ng mga lisensya, lahat pinapacilitate nila para pagdating doon sa agency sa Australia, lahat ay okay na. Hindi sila madidinay at hindi masasayang ang pera nila. So, meron akong mekaniko, si Elmer Isidro, ganun po ang nangyari. Ngayon, buong pamilya niya, nandyan na po sa Australia. Kung ganun kasi ang mangyayari na itong agency na to na nasa Australia, kapag kukuha po sila ng mekaniko, ang first priority nila ay yung mga mekaniko na nandyan sa kasa. So, ganyan po yung kalakaran ngayon. Totoo po ito. Priority, no? Number one, na kinukuha nila yung mga mekaniko na nandyan sa kasa or yung mga mekaniko na nag-abroad na. Halimbawa, nag-Saudi. Ayan. Tapos doon siya sa mga magagandang kumpanya sa Saudi or sa ibang bansa, yun ang kinukuha nila. Kasi alam nila na may mga experience na itong mga mekaniko po na ito. Ako nga po, meron kaming pinaalis dito, si Junjun, no? Nandiyan na po sa Saudi. Pero siyempre, iba po yung Australia. Ngayon, itong mga mekaniko po ng kasa na medyo bagito pa, lalaon at lalaon po ay magiging magaling din po yan. Magiging expert din po yan dito sa field na kanilang sa kanilang ginagawa. Tulad po nitong nangyari sa Innova. So syempre, lahat ngayon ng mekaniko diyan sa kasa, kung napanood nila yon, alam na ngayon nila ang problema kapag meron na namang dumating na customers at ganyan po ang kanilang may experience. Kaya nga po doon sa ipinaliwanag ko po kagabi, doon sa vlog ko, sabi ko po doon, walang kasalanan yung mekaniko dito. No? Posible na yung ignition coil na naipalit nila, defective, tapos naikabit nila, syempre, alam nga naman pagdudahan nila yon na defective yun, bago yun. Di ba? Ganun nga ang nangyari, kaya lalo silang nagkaroon ng problema. Pero syempre, kung ito ay mga senior na yan, ng mga mekaniko, or marami ng experience yan, sila mismo magsasabi, ay, defective yan, palitan mo, kuha ka ulit. So, ganun po. No? Talagang sa mga ganitong trabaho, napaka-importante po talaga yung tiyaga sa pagdadiagnose ng mga problema ng sasakyan. Mga kapatid, ito po yung isang komento. Huwag pong tataas ang kilay nyo. Sabi ni JRS 7531, yung oscilloscope mo, di naman pang automotive yan. Ang baba ng bandwidth. Tapos, ang sampling rate, mababa rin, di accurate. Yung mga ganitong klaseng comment, diyan po kayo
huwag maniniwala. Alam nyo, doon pa lang sa pagkuha ko ng signal doon sa, nung ginamit ko tong oscilloscope na to, kung may makuha kang signal at wala kang makuhang signal, napaka-importante na po nun. Pero kasi kung gagamit ka ng digital voltmeter at kukunin mo yung output mismo nung papunta doon sa ignition coil, baka wala kang makuhang tamang data. Pero yung oscilloscope, maliit man ang bandwidth niyan, malaki man ang bandwidth niyan, hindi po iyon ang importante. Ang importante, may makuha kang waveforms. Ngayon, yung apat na yon, may nakuha akong pare-parehas na waveforms, ibig sabihin, may lumalabas sa kanyang signal papunta doon sa ignition coil. Ito po nung nag-aaral ako, alam nyo, yung teacher ko, PWD siya. Talagang 2 saklay. Tapos pag nagsusulat siya sa blackboard, talagang makita mo, nakaganyan siya. Hirap na hirap, PWD siya. Tapos ang sinasabi niya palagi sa amin, kapag may narinig ka sa instructor dito na may sinasabi siya, pasok mo sa tenga mo, kung sa tingin mo hindi mo papakinabangan, ilabas mo lang. Pero kung may marinig ka na sa tingin mo, pakikinabangan mo, pasok mo dito sa ulo mo. At darating ang panahon, pakikinabangan mo talaga yan. Lahat ng maririnig mo ng mga technician, ng mga mekaniko, no, dapat ipasok mo dito sa brain mo, no, sa mind mo. Pero yung ganitong mga negativity, tulad nito, ang baba daw ng bandwidth, depende po sa gumagamit yan. Ngayon, kung mababasa nyo itong sinasabi niya, at then na-discourage pa kayong bumili nito, importante rin po ito. Kung hindi mo man magamit yung oscilloscope, magagamit mo naman yung ibang features nito. So, ganun po ang importante. Yung mga mekaniko na nanonood po ngayon sa akin dito sa vlog ko, dapat positive thinking po tayo palagi. Ngayon, bakit si Otto Ranz maraming alam? Ayan, tulad yung nagbibideo sa akin. No? Hindi naman siya mekaniko, pero sa dami ng mga ginagawa dito, paminsan-minsan, humahawak siya ng tools at nagmimekaniko siya. Kaya medyo marami na rin siyang alam. Bakit ko ito sinasabi? Lahat po ng mekaniko na yan, lahat ng mga tauhan namin dito, pati yung electrician, pati yung aircon technician, pati yung pintor, pati yung latero, lahat po sila reporting sa akin yan. Lahat ng alam nila, na-absorb ko yan. Yung po ang sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi ng teacher ko na si Mr. Paglinawan. Kung nasaan ka po man, yung mga naging students nyo po, sana po, kung napapanood po ako ngayon, yan si Luis Serna, yan yung aming third honor, si Jess Lobo, first honor, ako yung second. So, sana po, ganun ang gawin yung style, no? Lahat ng maririnig nyo na pwede nyong pakinabangan, ilagay nyo dito sa inyong kokote. Depende po sa gumagamit at kung paano mo i-apply yung oscilloscope. Ngayon, kung ang usapan yung bandwidth, kasi may mga diagram po kasi yan Titignan mo dun sa diagram kung ano yung tamang frequency, ano yung tamang bandwidth, kung ano yung nakasulat doon, at babasahin mo dito. Wala namang ganun doon sa ginagawa ko sa automotive Ang importante lang, makuha mo kung may signal. Kasi hindi yun pwede sa test light. Hindi yun pwede sa digital voltmeter. So, ang makakakuha lang ng signal doon na waveforms ay ang oscilloscope. Kaya para sa'yo, JRS 7531, okay lang yung comments mo at least naipaliwanag ko ngayon kung bakit ko ginagamit at bakit ako bumili nitong oscilloscope na ito. Last na to. Sabi po ni Kid Kud 10, kawawa din kasi ang mekaniko sa kasa. May nagsabi sa akin na mekaniko galing kasa, mas mataas pa daw sahod ng sa construction kesa sa kanila. Hindi naman po siguro. Kasi ito po mga kapatid kung ikaw ay karpintero, yan yung nagbuboy, mga kahoy, no? Ayan, yun yung sa pagdating sa bahay, yan, karpintero. Pagdating sa mga kahoy, mga cabinet, no? Yung pagbuo ng bahay na may kahoy, karpintero. Sa pagsisemento naman, mason. Tama ba ako, Glenn? O yan, mason. Ngayon, may kanya-kanyang kalibre din po yan. May karpintero na talagang super gandang bumanat. Kapag nagpagawa ka ng cabinet, pinagawa mo yung loob ng bahay mo, maganda talaga kinalalabasan. Ibabayad niyan. Mataas yan. Skills po kasi yan. Ganon din yung mason.
Di ba? Kung talagang magaling yung mason mo, o kaya yung mga nagle-lay-in ng mga tiles, yan ay malaki talaga ang bayad ng mga yan. Pati yung mga nagmamason, yung nagsisemento. Pero kung tagahalo lang, medyo mababa ang bayad yan. At ito pa, napakabigat ng trabaho nila, mga kapatid. Yung mga tagahalo ngayon sa construction, pinakamababa ng sweldo niyan, 500. No? Yung tagahalo lang yun. Ngayon kung mason, pinakamababang sweldo ng mason ngayon, 600, 700, 800. Per day po yun, ha? At iyan po ay 8 to 5 lang yan. May mga merienda time din niya. Kaya lang, sanay na sanay kasi yung katawan nila dyan. Ngayon, kung talagang magaling kang mekaniko, ito, kung nasa kasa ka, no? Siguro ang mababang sweldo ng mekaniko sa kasa, binabase kasi nila yan kung baguhan ka pa lang doon sa rate ng minimum. Diba? Doon yan nila binabase kasi empleyado kang lumalabas. Pero habang gumagaling ka sa kasa at nakikita ng mga boss mo na magaling ka, ayan na, diyan naglalaro ngayon ang sweldo mo. Kasi hindi ka rin naman nila pababayaang umalis kung talagang ikaw ay magaling, kung ikaw man ay nasa kasa. Pero kapag ikaw ay magaling, ano ang gagawin mo? Iba ang swelduhan sa ibang kasa. Kasi kapag naka-earn ka na ng experience doon sa kasa na yon at talaga namang masasabi mong magaling ka na talaga, paglipat mo ngayon na ibang kasa, mas mataas na sweldo mo. At yung iba nga, lumilipat pa sa ibang bansa na. Ayan, nag-a-apply na sa ibang bansa. Sa Saudi, karamihan. At sa Australia. Hindi mababa ang sweldo ng mekaniko. Kapag magaling na magaling kang mekaniko, kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-expert, tumataas din ang sweldo mo. Dahil hindi ako naniniwala na kapag ikaw ay sobrang galing mo na at ang sweldo mo mababa pa rin, hindi ka talaga magtatagal diyan sa pinagtatrabahuhan mo. Ito po mga kapatid, yung nakikita nyo po ngayon dito sa aking workplace, dito sa aking table, merong malaking speaker dito. Kita ba, Glenn? Okay. Tapos meron akong KP500 dito. Ayan, stereo. Pinagana ko ulit kasi baka mamaya ay masira na ng tuluyan. Ito po tumutunog to, ayan, no? Ayan po yung tunog niya. Okay, kaya ko lang naman po ipinakita sa inyo mga kapatid. Dito po ako nagmula. Ako po ay nag-aral din ng electronic technician. Yung background ko na yon sa electronics at lalo ko pa siyang pinalawak kasi dapat hindi ka titigil. Dahil nga ang electronics pabago-bago, kung noong araw, ang ilaw na makikita mong puti sa mga lamppost, no, sa mga poste, sa kalsada ay yung tinatawag na mercury. Ngayon, ang ilaw na ay itong mga LED na yan. Mas matipid siya, mas malakas. Nagbabago po yung panahon. Kaya nung time na ako po ay nagre-repair nitong mga ganitong klaseng stereo. Tingnan nyo, kapal-kapal, oh. Pero ito ang pinakasikat na stereo po nung araw, mga kapatid. Ito pong KP500 na Pioneer. Talagang lumalagabog po yan. Ito yung tinatawag noon na kinakargahan pa namin para lumakas yung bass o kaya lumakas yung treble, no, yung kalansing. So, nung araw, yan ang mga ginagawa kong mga electronics. Pero siyempre ngayon, dahil nga sa nagbago na po yung technology habang lumilipas ang panahon, dapat yung mga mekaniko na tulad ko ay patuloy din po ang inyong mga pag-aaral. Ang kagandahan po kasi, kahit po kayo na nagdi-DIY sa inyong mga sasakyan, kapag po may background kayo sa electronics, ang unang-unang mga kailangan nyo, kung kayo po ay magdi-DIY, kailangan nyo siyempre ng digital voltmeter. Ayan. Kailangan nyo to. Digital tester. So, ammeter, kasi meron siyang amperes meter, meron siyang voltmeter, at meron siyang ohmmeter para doon sa resistance. So, kailangan nyo to. At ngayon nga po para pag-aralan mo to, nandyan naman lahat sa YouTube, nandyan naman lahat sa Google. Ang isa sa nakatulong sa akin sa pag-check ng Toyota Innova na dinala sa amin dito, ay ito pong oscilloscope. Alam nyo, lahat ng mga technician nung araw, electronic technician, ang unang-unang pangarap namin noon ay magkaroon ng oscilloscope. Kaya lang napakamahal nung time na yon. Around 25,000, 30,000 nung araw. Pero ngayon, yung oscilloscope nandito na sa mga digital tester. Very helpful po ito, mga kapatid. Kaya dapat, kung gusto nyo mag-DIY or yung mga mekaniko ngayon, huwag kayong matakot na gumamit ng mga digital tester kasi nandiyan naman sa YouTube kung paano gamitin yan. Ngayon, para sa mga katulad ko na may edad na at kailangan mong mag-check ng mga maiingay sa makina, ito naman po yung ginagamit ko.
para naman po akong doktor. Ayan, stethoscope. Siyempre, ilalagay mo sa tenga mo, tapos itututok mo kung halimbawa, maingay yung bearing ng alternator. So itutok mo doon sa ibabaw nung alternator na malapit doon sa pulley na umiikot. Siyempre, huwag mo ilagay sa pulley. Naku, mabibingi ka. Malakas po ito. So itutok mong ganon, maririnig mo kung siya ay umuugong, kung hindi maganda yun. Kasi dapat yun, silent yun. Kung meron ka mang maririnig, konting-konting ingay lang. Yung ikot lang talaga ng bearing. Pero kung magaspang yung ikot, doon pa lang malalaman mo na kung may problema yung bearing ng alternator. Ngayon, inilipat mo sa iba, mas lalong lumalakas. So, yun yung may problema. So, yung mga ganitong mga tools, mga kapatid, kailangan po natin ito. Kapag po ako'y nagda-diagnose ng sira, napapakinabangan ko, lalo na pag electronics or electric, napapakinabangan ko po itong application na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong magkaroon ng ganitong application, no, madadownload nyo naman yan. So ito po yung wiring diagram mismo, yung block diagram nung ginawa kong Innova. So doon nakita ko talaga kung anong wire yung negative, kung anong wire yung positive. So dito nga, nakalagay dito, ito po yung negative niya, white WV. No, WV, white with black. Ayan, no. So white siya, tapos merong black na guhit, yung wire na yon. So yun yung negative, yun yung ground. So yung red naman, yun yung positive. Ito po. Ayan, no. Red, nakalagay. B plus, o plus B. No? Ayan po, oh, red. So ibig sabihin po niyan, positive. Ngayon, lahat ng mga kulay ng wire na makikita nyo, yung harness, at titignan nyo ngayon sa diagram para hindi kayo makasira. Kasi kung itong mga wires na yan, ay magkakabali-baligtad kayo or gagamitan nyo ng mga test light, no? Yung test light, kasi karamihan ng mga mekaniko, yan ang gamit. Ako hindi ako gumagamit nun. Pagdating dito sa computer box or sa mga electronic circuit, laging ito ang ginagamit ko kasi yung test light, pwedeng dumirekta sa high current yun kasi paiilawin niya yung bumbilya mo at diretso yon doon sa positive. Nako, masisira talaga ang electronics mo. I-download nyo po ito. Ito po yung application na to, mga kapatid. Carmin. Ito, pakita mo, Glenn. Ayan, yung Carmin. Yan. Kita ba? O, yan, yung Carmin. I-download nyo yan. Free naman yan. Pero pagka madalas nyo nang gamitin, may bayad na. O, ganun lang po. Lahat ng halos ng model ng mga sasakyan ay narito. Mga mekaniko, malaking tulong po yan para sa inyo. Mga kapatid, sana po ay nakatulong sa inyo itong vlog ko ulit na ito at nakasagot po ako sa maraming mga comments na tanong po sa akin dito po sa aking channel at patuloy po akong magbibigay sa inyo ng mga tips at mga tricks at mga troubleshooting techniques na kayang-kaya nyo pong gawin kahit wala kayong scanner, kahit wala kayong mga tools, no, na katulad nung meron kami dito sa shop. So, asahan nyo po yan sa mga darating pa nating mga vlogs. Ako po ay magbibigay ng maraming mga tutorials po na ganyan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.